minamahal kita. Yes, so Lord Jesus, hallelujah, hallelujah Jesus. Lord, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, na makasamba kami, Lord, makapagpuri kami, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang gawain namin to, God. Ikaw po ang Diyos na patuloy na matnubay sa amin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na lumukob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yung din, Lord, yung mga kapatid po namin na nasa online, Panginoon. Ikaw rin po ang humukupo sa kanilang mga puso, Lord, na maalala mo na ito'y araw po ng pagsamba at pagpupuri, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. Lord, patuloy po kaming humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, Lord, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, O Lord, sa isip, salita, sa gawa, Panginoon, at Lord, kung ano man pong hahadlang, O God, sa gawain namin to, Lord, ay patuloy po namin pinalalayas sa pangalan ni Jesus, talaga Nazaret, O Lord Jesus, at kayo din, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo, O God, na lahat po ng iyong gagamitin, Panginoon, sa mag-MC, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, sa music ministry, sa mga tutugtog, Panginoon, sa mga magpapaawit, Panginoon, at lalong-lalo, Panginoon, sa iyong gagamitin, Panginoon, na maghahayag, Lord, sa iyong banal na salita, Panginoong Jesus, ang makita lamang, Lord, ay yung kalwalhatian, Lord, sa kanyang buhay, O Lord Jesus. At alam ko, Lord, na sa kayong pa lamang, Lord, ay binigay mo na, Lord, ang katagumpayan, Lord, sa aming gawain to, Panginoon. At marami ka pong taong hihipuin, Panginoon, na makakakilala sa iyo at makakasama po naming sasamba, pupuri, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. Kaya, Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo at binabalik po namin sa iyo, O God, ang pinakamataas na papuri. Pasalamat, Lord, sa iyo walang kapantay na pangalang Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Isang maganda at pinagpalang araw po na linggo sa buhay ng bawat isa. Amen. Handa na po ba ang mga anak ng Diyos na magpuri at magpasalamat sa Kanya? Isa nga pong malakas na hallelujah. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating purihin ang Panginoon dahil tunay nga po may kagalakan sa presensya at sa piling ng ating Diyos na buhay. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa
sa inyong presensya at langit ang aming nadarama kapag ikaw ay aming sinasamba at pinupuri. Amen! Patuloy po nating purihin ang Diyos dahil tunay nga po sa presensya niya, walang anumang sakit at karamdaman ang ating mararanasan dahil tayo pinagaling na ng Panginoon. Amen! Hallelujah, Jesus! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ating mga awitin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Ikaw lamang ang aming pupurihin, O Diyos. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Yes, hallelujah. Tuning ang napakasayang magpuri sa iyo, Panginoon. Tuning ang ikaw ay dakila, kaya't patuloy namin ikaw papupurihan.
For you alone deserve all the praises and glory. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to worship God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I'll find you waiting, and there I'll find release. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I'll find you waiting, and there I'll find release. So with all my heart I'll worship, and unto you I sing. Deserve all glory. Yes,
side. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to song praises to the Lord and make this song a prayer that will draw us close to God. Hallelujah, hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, one
pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikhain. Krus mo ang tanging iyayakapin. Minsan pa kapatid, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikhain. Krus mo ang tanging iyayakapin. Aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Buhay ko'y tanging ikaw lang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikhain. Krus mo ang tanging iyayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikhain. Krus mo ang tanging iyayakapin, ika'y susundin. Ika'y susundin. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Lord, we're going to follow your lead, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Father, sa aming mga buhay, Lord. You've been faithful to us, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, at alam namin, O Diyos, patuloy at patuloy namin, Panginoon, mararanasan yung kabutihan mo sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Tunay nga, Father, that you deserve all the glory, Panginoon. You deserve all the honor, Jesus. You deserve all the praises, O God, that is coming from your people, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat, pero salamat, Lord, sapagkat pinili mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat naririto kami ngayong umagang ito para magbigay ng papuri sa iyo, para pasalamatan ka, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father, na kahit kami nagkukulang, O Diyos, nandun, Panginoon, yung pag-ibig mo, nandun, O Diyos, yung kabutihan mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Lord, right now, Panginoon,
Panginoon, let your instruction be with us, O God. Let your Holy Spirit be with us, Father. Lord, anoint your people, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maitaas ngayong umagang ito. Lord, ikaw, Panginoon, yung madakila. Ikaw, Father, yung mapapurihan, Lord. Gamitin mo lamang, Panginoon, akong tungtungan ng iyong pagpapala, O God. Gamitin mo lamang, Panginoon, akong tungtungan ng iyong mga salita. Lord, kundi ikaw, Panginoon, yung makita. Ikaw, Father, yung maitaas. Ang pangalan mo, Lord, yung mag-glorify ngayong umagang ito. This is not about me anymore, Lord. This is you living in me, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. I know, Jesus, you're going to do something great ngayong umagang ito. May gagawin ka, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. May gagawin ka, Panginoon, sa mga tao, Father, sa mga servant mo, Lord, na naririto. May gagawin ka, Lord, sa mga tao, Panginoon, na nakikinig ngayon sa aming live stream, oh God. You're going to bless them, Father. Marami, Panginoon, ang lalaya. Marami ang lalakas. Marami, Panginoon, ang muli magkakaroon ng pag-asa at babalik sa iyo, O Lord. Dahil tunay nga, O Diyos, na sa iyo lamang namin, Panginoon, matatagpuan yung tunay, O God, na kagalakan, yung tunay na kakontentuhan, O Jesus. Salamat, salamat, Lord. Right now, O God, continue to best your wisdom, O God. Wisdom that is coming from you, Lord. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manahan sa buhay ng iyong mga anak. Ikaw ang maitaas at ikaw ang mapapurihan. Salamat, salamat, Lord. We're going to give always and always the glory to your name, Father. Salamat, salamat, O God. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo, napakadakila mo. Kaya naman, Lord, sa iyo lagi ang papuri at pasasalamat. And everybody say, Amen! Amen. So, purihin po ang Lord sa buhay ng bawat isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, kamusta ka na? Amen. So, kamusta po ba tayo? Long time no see. So, it's been naman po, purihin po ang Diyos sapagkat muli po ay nagkasama-sama po tayo. So, tunay po na ako po ay nagagalak at sabi nga, grabe, nakaka-amaze po ang gawa ng Lord, di po ba? So kanina po habang nagpe-praise and worship, sabi ko, totoo po yung sinasabi ni Pastor na kahit hindi tayo mag-usap-usap, nagkakatugma po yung mga sinasabi po natin, yung nais po ng Lord na iparinig sa atin. Alam niyo po ba, supposed to be last week po ako mag-word. Pero hindi po kasi ako nakauwi last week. So, ang topic ko din po dapat supposed to be last week ay gratefulness. Kaya po nung nag-live post tayo at nakikinig po ako, nakita ko po yung title. Sabi ko, ay grabe si Lord. Feeling ko, nung linggo na yon, kailangan marinig po natin na tayo po ay magpasalamat. Di po ba? So, tunay naman po na sa bawat araw dapat po nandun yung pasasalamat. Sabi ko nga po kay Sister Sairine nung isang araw, alam mo ba, sabi ko, ang gusto ko pang i-share nun, sabi kong ganun, ang pasasalamat, minsan po kasi, ang mga anak niya, di po ba, kapag po may problema, malakas po tayong humiling sa Lord. Ang lakas-lakas ng boses natin, Lord, tulungan mo po ako. Pero pag nagpapasalamat, tahimik tayo. Di po ba? So dapat po, kung paano po tayo mag-cry out sa Lord, kapag po meron tayong gusto sa buhay natin, dapat po mas malakas po yung tinig natin pag nagpapasalamat tayo sa Lord. Amen? Dapat po, mas malakas yung boses natin pag po nagpupuri tayo sa Lord. Amen. So tunay po na napakabuti niya sapagkat yung last song po natin, sabi po doon, di ba? We will follow Jesus. Amen. So tayo po ay susunod sa ating Panginoon. Kasi po, sabi po natin, di ba, parang yung Lord po, sumasagot po siya sa tatlong bagay. It's either a yes, no, and wait. So purihin po ang Diyos sapagkat alam ko, marami po sa atin ngayon ang sinagot na ng Panginoon. Amen. So marami po tayong mga yes this 2024. At tunay po na napakabuti niya sa ating buhay. Pero sabi nga minsan, kapag po sinagot na tayo ng Lord, yes na po yung sagot niya, hindi pa rin po tayo sure kung ano yung susunod na step na gagawin natin. Di ba parang minsan nandun na tayo sinagot na tayo ng Lord pero hindi natin alam what's the next plan? Ano yung gagawin natin susunod? Di po ba? So kasi po ang topic natin ngayong araw na to ay direction for our next step. Alam niyo po, ito yung isa sa pinakamahirap sa buhay. Yung pagpili po ng direksyon na tatahakin natin. Di po ba? So minsan, mahirap po pero importante. Kasi sabi nga, ito kasi yung magli-lead sa atin kung saan ba tayo tutungo. Di po ba? So, mahirap po
na mag-decide. Pero napaka-importante na tama po ang mga desisyon at direksyon na tinatahak natin sa buhay. Di po ba? So lagi naman po tayong may choices. Amen? So pero kailangan bilang isang Kristiyano, marunong po tayong mamili. Amen? Kailangan po tama yung choices natin. Kailangan po nasa tamang direksyon tayo. Kasi sabi nga, kapag po tayo pumili ng isang bagay, it will either bless you or broke you. Di po ba? It will either make you happy or make you cry. Or it will make you live or make you die. So sabi nga, saan ba tayo? Siyempre doon na tayo sa maganda, di po ba? Pero minsan po, ito po yung struggle natin na hindi natin alam saan ba talaga yung gusto ng Lord. Pero di ba sabi sa kantang kanina, follow God's lead. Amen? Sundan po natin kung ano yung nais ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kasi po lahat naman po tayo may mga choices. And very crucial po, kaya kailangan maging maingat po tayo. So before po tayo mag-go on, meron po akong story na nais i-share sa inyo. Ito po ay story ng skydiver photographer. So alam niyo po ba yung mga skydiver? Sila po yung yung sa airplane, yung tumatalon. Pero may parachute po yun, di ba? So, hindi naman po tatalon ng walang parachute. Kasi pag tumalon ng walang parachute, mamamatay po kasi syempre masyado pong mataas, di po ba? So, ito po ay news last April 1988. So, matagal na po siyang news. So, ito po ay story ng isang skydiving photographer. So, kasi ang gusto niya po sana, makunan yung mga tao habang nag-skydive. Tapos, yung pag-open ng parachute. So, siya po ay isang photographer. So, gusto niya ng magandang video and pictures regarding that one. So, after po nun, sa balita po, nakita po yung pagbagsak ng mga skydiver. Kasi po, siya yung nagte-telecast eh. Siya po yung nagvi-video. So, nakita po sa video na nakikita na bumabagsak yung mga tao, tapos umu-open yung parachute. Pero bigla pong nagkaroon ng black and white. Nag-blank po yung telecast na yon. So, kasi po, during that time, so, nag-investigate po yung mga tao, bakit biglang nag-blank yung telecast? Kasi po, yung tao na yon, yung pong skydiving photographer, ibinalita po na siya ay namatay. So habang siya po ay nagvi-video, siya po ay namatay. So nag-investigate po yung mga tao, ano ba yung nangyari? At na-realize po nila na yung tao po pala na yon ay tumalon po doon po mula sa airplane without wearing his parachute. So sa kagustuhan niya po na makunan ng maganda yung mga tao na nag-i-skydive at nag-o-open ng parachute, nakalimutan niya na yung magsisave sa kanya during that time ay yung parachute na dapat isuot niya, nakalimutan niya pong isuot. Amen? So, nais ko lang pong ipakita sa inyo, no? Nakita niyo po, no? Yung reason po ng pagbagal di ba po, yung reason ng pagbagal ng tao, yung parachute eh. At yun po yung isa sa way para makaligtas po siya, di ba? Para makaland siya safely sa lupa. Kasi from above, papunta sa baba, yun po yung ginagamit para makaland tayo safely. Pero na-realize niya, hindi niya pala siya nasuot. Di po ba? So siya po ay namatay during that time. So nakita niyo po, no, sa kagustuhan niya na yung goal niya na makapag-film, ma-film yung mga nag-i-skydive, hindi niya po napansin na wala pala siyang parachute. Katulad po sa pagde-decide natin sa buhay, pwede din po yung mangyari. Di po ba? Kapag hindi tayo careful, kasi kung iisipin po, di ba, bago ka tumalon, kailangan may parachute ka para safe ka. Pero bilang isang Kristiyano, pag po tayo hindi din careful sa ginagawa natin at sa pagde-decide natin, bigla na lang siyang tumalon. Kung ganun po yung gagawin natin, pwede din po tayong mapahamak. Di po ba? So pag hindi tayo careful, kapag absent-minded tayo, pwede tayong magkamali. Di po ba? Pwede tayong mapahama. Kaya po dapat, kapag po tayo ay nagkakaroon ng mga steps sa buhay, ng mga nais natin sa buhay, dapat po marunong tayong makinig. Amen? So dapat po sa pagde-decide sa direksyon na nais nating tahakin, dapat po marunong tayong makinig. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakikinig ka ba?
Amen. So yan po, next slide po. So meron po ako dyang isang shape. Ano pong shape yung nakikita nyo? Yung kulay pula. So meron po tayong heart. So yung heart po na yan, kung papansinin nyo po yung spell po ng heart, meron po tayong mabubuong ear. Next slide po. Ayan. So yung heart po, yung nasa gitna niya po ay ear. Para po tayo ay maka-hear. So, yung heart ay may ear so we can hear. Ibig sabihin po, ang puso natin dapat marunong makinig. Amen. Hindi man po nakakarinig ang puso, dapat po ang puso natin marunong makinig. Di ba nga sabi ni Pastor, sa mga kabataan, kinilig hindi na nakinig. Di ba? So, kailangan kahit kinikilig, nakikinig pa rin. Amen? So, dapat po ang puso natin marunong makinig. Kasi sabi nga, di ba, yung heart natin, deceiving yan eh. Di po ba? So, kapag po yung heart natin, hinayaan natin na dito lang sa mundo, mapapahamak po tayo. So, kailangan po yung heart natin, lagi po nating babantayan. So, sabi nga, guard your heart. Sabi nga po, di ba, kailangan po tayo ay marunong makinig. Di po ba? So, nais ko pong ibahagi sa inyo dito po sa ating Proverbs 3 verse 5 to 6. Sabi po dito, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So meron po akong apat na gustong ituro po sa inyo dito. Sabi po dito, di ba, trust in the Lord. Di po ba? Trust in the Lord with all your heart. Lagi po nating naririnig po, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Pero ang tanong, nagtitiwala ka pa rin ba sa Lord hanggang ngayon? Kapag ba may pagsubok, nagtitiwala ka pa rin ba sa Lord? Di po ba? So, kailangan po tayo ay nagtitiwala lagi sa ating Panginoon. Sabi po dyan sa pangalawa, lean not on your own understanding. So kasi po sabi, wag po tayong maniwala doon sa kutob lang. Di ba parang, kutob ko parang maganda yung mangyayari. So hindi po ganun. Wag tayong maniwala sa kutob lang. Wag tayong maniwala sa kung ano lang yung naiintindihan natin. Sabi nga, do not believe in your kutob, but instead, it should be aligned on God's wisdom. Kailangan po, bago tayo magdesisyon at bago natin tahakin yung isang direksyon, kailangan alam natin, naiintindihan talaga natin. Hindi dahil, Lord, feeling ko sa kutob ko, ito yung gusto mo. Di ba? Parang, dahil gusto mo to, Lord, ito yung kutob ko. Di ba ba? So, dapat hindi tayo maniwala sa kutob lang natin. Kailangan naka-align yon sa wisdom na nagmumula sa Lord. Kailangan we are guided by His Word. Di po ba? So, hindi tayo guided ng world, but guided tayo ng Word of God. Amen? Hindi tayo dito magko-conform sa mundo. Magko-conform tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? So, dapat po, ganun tayong mga Kristiyano na hindi na tayo nagpapadala sa mundo, but nagpapadala tayo sa salita ng ating Diyos na buhay. Amen? So, pangatlo po, sabi dyan, submit to Him. Huwag po tayong magmagaling na kaya na natin to. Di po ba? So sabi nga, whether we like it or not, hindi talaga natin kayang gawin lahat ng bagay dito sa mundo. We always need God in our life. Lagi po nating tatandaan na sa bawat panahon at sitwasyon na mayroon tayo, kailangan natin ng Diyos. Hindi po natin kaya na tayo lang. Di po ba? So sa pagde-decide po natin sa buhay, kailangan we have to submit to the Lord. So sabi dyan, when we trust the Lord, when we lean not on our own understanding, and when we submit to Him, ito po yung pinaka-reward niya sa atin. He will make your path straight. Imagine nyo po, no? When we trust on Him, when we depend on Him, when we submit on Him, when we do not lean on our own understanding, He will make our path straight. Sino po ba ang ayaw ng diretsong daan lang? Di po ba? So, syempre, di ba parang, Lord, syempre, ito yung gusto ko. Kasi ito yung patungo sa'yo. Di po ba? So, sabi nga, kung ayaw natin na mahirapan yung buhay natin, kung ayaw natin ng masyadong struggle, then, kailangan we have to follow God's lead. Amen? So,
parang ano po, 'di ba? Parang if we want to have a straight path, then we have to trust God. Then we have to submit and lean onto Him, di po ba? Tulad po ng paradox sa Bible, so kapag po gusto nating makareceive ng bagay, we also have to give. Di po ba? So if we want to find life, we have to start using it. Di po ba? If we want to be wise, we have to be full first. So, ganun po, no? Kung gusto po natin ng mga bagay na mas maayos at gusto po natin ng tamang direksyon sa buhay, then we have to trust God. We have to depend on Him. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay, what should be our next step? Ano po ba yung susunod na step natin? So, sabi nga, di ba, parang, marami po sa atin, sinagot na ng Lord. So nandito, pinamumuhay na po natin yung mga yes sa answered prayer natin. So ano po yung susunod na step natin? So ito po ay 4 lamang po. So yung word po na step, yung ating pong susundan. So number 1, our next step should be aligned with strengthening our faith. So yan po yung number 1. Our next step should be aligned with strengthening our faith. So lagi po natin tong naririnig sa mga preachings. Pero sabi nga, ito kasi yung lagi talaga nating kailangang mapakinggan. Kailangang i-remind sa mga tao. Hindi lang po sa mga Kristiyano na, pati po sa mga, sabi nga kasi even Christians, minsan po dumadating talaga tayo sa point ng buhay na nawawalan po tayo ng pag-asa, di po ba? So kaya kailangan po talaga lagi nating naririnig na lagi po tayong magkaroon ng deeper relationship sa Lord. Lagi po nating palakasin yung pananampalataya po natin sa Kanya. Because this is what we really need. Kailangan po, our next step will help us strengthen our faith. Kasi kapag po, sabi nga, di ba, kapag nilalayo tayo ni Lord sa mga bagay na gusto natin, ibig sabihin, hindi po yan kalooban ng Diyos. Amen? Sabi nga, God's redirection is not a punishment. Amen? Hindi po punishment ng Lord sa atin kapag po nilalayo niya tayo sa mga bagay na ayaw niya para sa atin. That is God's protection. Amen? So nilayo tayo ni Lord dyan sa isang bagay na yan because He wants to protect us. Gusto ng Diyos na tayo ay protektahan. Di po ba? Inaalaw po ng Lord na mahirapan tayo minsan, hindi para parusahan tayo, hindi po para pasukuin tayo sa buhay. But God is allowing discomfort to strengthen our faith. Amen? So minsan mararamdaman natin na yung discomfort na, Lord, inaalis mo ako doon sa comfort zone ko. Hindi dahil ayaw lang ng Lord na magkaroon ka ng richness, ayaw lang ng Lord na mabless ka, but because He wants us to strengthen our faith. Kasi during the time that we are facing difficulties and trials, noon nakikita natin yung pagkilos ng Lord sa buhay natin. At noon mas lumalalim tayo sa Diyos. Amen? Kasi nakikita natin na totoo nga ang Lord sumasagot sa panalangin. Na totoo nga ang Lord ibibigay kung ano yung para sa atin. Amen? So sabi nga, God is allowing discomfort para mas lumalim tayo sa Kanya. Hindi dahil para parusahan ka. Amen? Gusto ng Diyos na sa Kanya tayo dumipende. Gusto ng Lord na sa Kanya tayo mas lumalim. Amen? So sabi nga, huwag tayong magagalit sa Lord kapag nagkakaroon tayo ng trials. Amen? Sabi nga, yung mga trials na yon, gagamitin ng Diyos yon para maging testimony sa ibang tao. Amen? So our testing can be our testimony. Amen? So lahat po ng mga bagay, sabi nga, di ba, lahat may purpose. Lahat ng ginagawa ng Lord sa buhay natin, dinala ka ng Diyos dyan kasi may dahilan. Hindi dahil trip niya lang, di po ba? Nagkakasakit ka kasi gusto ng Lord na ma-realize mo na ang Diyos ay nagpapagaling talaga. Amen? So, minsan nanghihina tayo kasi gusto ng Lord na ma-realize natin na sa Kanya, kayang-kaya niya ulit tayong palakasin. Amen? So, minsan nahihirapan tayo financially kasi gusto ng Lord ma-realize natin na He is a provider. Amen? So, makikita natin, di po ba, God is allowing us to have this discomfort in life kasi He wants us to strengthen our faith. Na even though we are facing difficulties, even though we are facing trials, nandyan siya, kasama natin siya.
Amen? Na tumutugon siya, na sumasagot siya sa ating mga panalangin. Amen? So sabi nga, sa pagsunod po kasi talaga natin, kasama po ang difficulty. Hindi po talaga puro blessing. Meron din pong trials. But in those trials, we are strengthening our faith. Amen? Hindi po pwedeng gusto mo ng glory, pero ayaw mo ng process. Amen? Gusto mo ng success, pero ayaw mo ng process. Lord, gusto ko success agad. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan may process. Di po ba? Gusto mo ng growth, pero ayaw mo ng pain. Di po ba? So, kailangan po talaga yon. Minsan, mararamdaman natin yung pain so we can grow. Amen? Minsan, dadaan tayo sa process na magulo so we can have the success. Amen? So, hindi po dahil gusto lang ng Lord na tayo iparusahan. But gusto ng Lord na mas lumalim tayo at magtiwala sa Kanya. Amen. So sabi nga po dito sa 2 Corinthians 12 verse 9 to 10, sabi po dito, "But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Verse 10, "That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." So nakita po natin, no, marami talaga tayong mararanasan. Manghihina tayo, makakaranas tayo ng mga different temptation, maraming problema, maraming persecution, marami tayong pagdadaanan. Pero naniniwala po ako that during that time, habang tayo dumadaan sa mga pagsubok na yan, habang tayo dumadaan dun sa mga next step na gusto ng Lord, tayo ay pinalalakas at pinalalakas niya. Amen. So sabi nga, di ba, hindi naman tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. Lagit lagi kasama natin siya. Di po ba? So sabi nga, when we direct our step, piliin po natin doon sa step na kasama natin siya, nakatabi natin siya. Di ba? Sabi kanina doon sa kanta, ang gusto natin, yung beside God. Amen. So kasi syempre, di ba, pagka we are beside God, nandoon na we are at peace. Di po ba? Meron tayong comfort at meron tayong nararamdamang yung safety nandoon po sa ating mga puso kasi alam natin, kasama po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So sabi nga ng Lord, di ba parang, God never said that the journey will be easy, but He promised that He will be with us as we go through. Totoo naman po, di po ba? Hindi naman po talaga pinangako ng Diyos. Wala po sa Bible nagsasabi na, hindi ka mahihirapan, wala kang mararanasang pagsubok kapag kasama mo ko. Di po ba? Pero ang pinangako po ng Diyos, He will be with us as we go through those journey. Di po ba? Na sa bawat sitwasyon at sa bawat pagkakataon at bawat season ng buhay natin, kasama natin siya. Hindi po magiging madali. Sabi nga, ang pagiging Kristiyano, hindi po madali. Di po ba? Lagi tayong itetempt ni Satan. Lagi talaga tayong itetempt ng kasalanan. Hindi magiging madali, pero nasisigurado ko po, kasama natin ng Diyos kahit hindi madali. Amen? At alam po natin na nandun na i-comfort tayo ng Lord. Marami tayong mararanasan, but God wants to use those things to strengthen our faith. Sabi nga po ni Neil A. Anderson, challenges will come to you, but as your trust in God, He will strengthen your faith. Amen? So sabi, di ba parang marami tayong pagsubok na mararanasan, pero kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, nandoon na mas lalalim pa yung ating relasyon at pananampalataya sa Kanya. Amen? At para mas strengthen po yung faith natin, it should be guided by the Word of God. So kaya nga, di ba parang napaka-importante po na naka-align yung mga plano natin sa buhay sa salita ng ating Diyos na buhay. So parang yung mga plans po natin, kailangan laging nandun yung Lord. Hindi po laging dapat self-centered. Hindi po dapat para sa atin lang. Lord, gusto ko ng ganito, magtatrabaho ko sa ganito kasi gusto kong bumili ng ganito, ng ganyan. Kailangan may goal ka na, Lord,
ganito yung gusto ko kasi gusto ko mag-glorify ka sa buhay ko. Di po ba? So hindi dapat tayo self-centered na puro para sa atin. Kailangan always naka-align doon sa salita ng ating Diyos na buhay. Kailangan naka-align doon sa plano niya. Kasi sabi nga, kapag ka hindi po naka-align yung mga plano natin, makikita nyo po, papaluin tayo ng Lord. Iaalis ng Lord yung mga bagay na meron tayo ngayon para lang matutunan natin na i-align yung mga nais natin sa plano niya. Amen? So wag na po nating hayaan na alisin ng Lord yung mga bagay na meron tayo ngayon, yung mga binless niya na, para lang maranasan natin na, para lang ma-direct tayo sa ating mga next step, para lang mapuntahan natin kung ano yung gusto ng Lord. Amen? So, ayan po, number 1 po, it is strengthening our faith. Number 2, our next step should be aligned with trusting in God's plan. So sabi nga po kanina sa verse na binasa natin, di ba? Sa Proverbs, sabi po, we have to put our trust in God. So we have to trust God for our decision and our next direction. So sabi po dito sa Awit 32 verse 8 to 10, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Verse 10, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Amen. Sabi po sa English, I will instruct you and teach you in the way you should go. So tutulungan po tayo ng Lord. So kaya kinakailangan sa bawat desisyon na gagawin natin sa buhay at sa next direction na gusto nating tahakin, we have to trust God that He will lead us through, that He will instruct us. So kaya nga po, di ba, sabi ko kanina, kapag po tayo nagde-decide at gusto nating mag-decide kung ano yung direksyon na tatahakin natin, kailangan we are guided by God's Word. Kasi sabi nga, doon natin makikita di po ba, na yun yung gusto ng Lord, i-instruct niya tayo. Pero kung hindi tayo marunong magbasa ng Biblia, kung hindi tayo nakikinig sa Kanya, then paano tayo susunod sa Kanya? Di po ba? Paano natin mapupuntahan yung way na gusto ng Lord kung ngayon pa lang hindi na tayo sumusunod? Di po ba? So kaya kailangan we have to follow God's instruction. Wag po tayong sabi, di ba? Wag tayong maging katulad ng horse or ng mule na kailangan pang hilahin para lang sumunod. Di po ba? So kailangan pag sinabi ng Lord, sabi diyan yung sa verse 8, di ba? Sabi yan, aakayin kita sa daan at tuturuan. So God will really guide us. Tutulungan niya tayo, i-guide niya tayo. Sabi nga, sa mga direksyon na tatahakin natin, hindi niya po tayo pababayaan. Nandoon na laging kasama natin ang ating Diyos na buhay. Sa verse 9 po, sabi diyan, this is a warning. Kasi sabi niya, huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. So this is a warning for all of us. Warning na hindi natin kailangang magpahatak pa sa Diyos. Hindi natin kailangang magpahatak pa o kailangang paluin pa ng Lord para lang sumunod sa Kanya. Amen? Kailangan hindi na natin gawin yung mga ganon. Di po ba? So sabi nga, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. So the question is, are you going to believe and trust God? So sabi po kasi dyan, di ba, ang mga nagtitiwala sa Kanya ay iingatan po ng Panginoon. Amen. So the question is, maniniwala ka ba kung saan ka dadalhin ng ating Panginoon? Amen. Susunod ka ba sa Kanyang mga plano? Amen. Or susundin mo yung plano mo? Di po ba? So, dalawa lang po kasi yan . It's either susundin mo yung plano mo o susunod ka sa plano ng Diyos. Amen? So, kasi sabi nga, our plan may be better, but God's plan is always the best.
Amen? So maaaring, syempre, sabi nga pag nagpaplano tayo, gusto natin syempre maganda, di po ba? Marami tayong mga vision na maganda, pero tatandaan po natin, yung plano na meron tayo, 100% yung plano ng Lord sa buhay natin. Mas maganda, mas the best. Amen? So sabi nga, sabi po dito, when you are struggling to trust your next step, remember that no matter which path you pursue, God will walk beside you. So, di ba, parang, minsan po kasi nag-struggle talaga tayo di po ba? So, nag-struggle tayo, Lord, ito ba yung gusto mo? Di ba, para kasing lalo na kapag may opportunity na dumating. Kasi syempre, that's an opportunity. Kumbaga parang, Lord, grabe yung opportunity na to. Pero ang tanong, ito ba yung gusto mo? Is this your next step? Pero tandaan po natin, when we are struggling, kasama po natin yung Lord sa ating mga buhay. Sabi nga po dyan, di ba, no matter which path you pursue, God will walk beside you. Ano man po yung tahakin natin sa buhay, kasama po natin ang ating Panginoon. And we can be at peace na He will be with us no matter what. Na tayo po, kaya po nating, kumbaga, maging payapa po tayo na anuman po yung atahakin natin sa buhay, kasama po natin yung ating Diyos na buhay. Amen. So yan po, number 3, mabilis lang po. Number 3, our next step should be aligned with expanding God's kingdom. Amen. Ito po, sabi nga, di ba, nakita po natin, ang dami po nating pinagdaanan ng mga nakaraan. So marami pong mga namatay. Sabi nga, during the time na bumabagyo, lumilindol din, di po ba? So imagine nyo po, no, kumbaga parang kailangan i-take na po natin yung atin pong part para po makapagligtas po at para po makapag-share po ng Word of God. Sabi nga, our next step should be aligned with expanding God's kingdom. Kapag po tayo nagde-decide or meron tayong gustong tahakin sa buhay, kailangan po, lagi po nandoon yung pag-expand ng God's kingdom. Sabi nga, God wants us to be constantly stretching and growing. Gusto po ng Lord na mas mag-expand pa yung kingdom niya, mas mag-extend pa. Sabi nga, di ba, hindi habang buhay ganito lang kaliit yung church natin. Dadating ang panahon, lalaki yung church natin kasi mapupuno ng mga kaluluwa na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen! Dadating yung panahon, yung mga nakaupo dyan, tatayo na dito at ipapatotoo, itetestify ang kabutihan ng Lord sa kanilang mga buhay. Amen. So sabi nga, hindi habang buhay na nakaupo ka lang dyan. Alam ko, gagamitin ng Lord yung buhay ng bawat isa so we can expand God's kingdom. Amen. So sabi nga, hindi pwedeng hanggang dito lang tayo. Our life should not end where we achieve our dreams and prayers. Kailangan, habang binibless ka ni Lord, may ginagawa ka para sa Kanya. Kailangan, habang tinutupad ng Lord yung pangarap mo, ine-expand mo naman yung kingdom niya. Amen. Habang binibigay ng Lord yung mga prayer mo, may ginagawa ka dapat para sa Lord. Amen. So hindi po pwedeng, sabi nga, in a relationship, hindi pwedeng puro accept ka lang ng accept. Kailangan marunong ka ding mag-give. Di po ba? So habang binibless tayo ni Lord, dapat binibless din natin si Lord. Amen? Kailangan natutuwa din ang Lord sa ating mga buhay. Hindi habang buhay na nandito lang tayo, nakaupo lang. Amen? We have to expand God's kingdom. So sabi nga, if not now, when? Kung hindi po natin sisimulan ngayon, kailan natin gagawin? So sabi nga, ang pag-expand naman ng God's kingdom, hindi naman kailangan lagi kang nandito sa pulpito at nagsashare ng Word of God. Yung simpleng i-testify mo lang kung gaano kabuti ang Lord sa buhay mo, you are already expanding God's kingdom. Amen? Sa mga tao na nami-meet natin sa daan o sa mga tao na nami-meet natin sa kung saan man tayo pupunta, when we share that we are blessed by the Lord, na nandun yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, we are already expanding God's kingdom. Amen. So sabi nga, hindi naman po ibig sabihin ng expanding God's kingdom, kailangan laging verse. Amen. Yung patotoo lang sa buhay mo kung paano ka niligtas ng Diyos, yon, kayang-kaya nang i-expand ang kingdom ng Diyos. Amen. So sabi po dito sa Matthew 9 verse 35 to 38, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon.
Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So nakita niyo po, no, dun sa verse 36, litong-lito sila at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Sila ay mga tupang walang pastol. Amen? So sabi nga, lumabas ka dito, paglabas mo, marami pong tupang walang pastol. Amen? So you have to do your part as a Christian. You have to do your part as a servant of God. Amen? Simulan po natin sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. Amen? So sabi nga, hindi naman kailangan na magpunta ka sa mga malalaking mga event para mag-share ng Word of God. Simulan mo sa pamilya mo, simulan mo sa mga kaibigan mo yung pag-share ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga, maraming aanihin pero kakaunti pa lang ang aani. So we have to do our part. We have to expand God's kingdom. Amen? Tayo po kailangan bilang mga Kristiyano, we have to do our part for God's kingdom. Na kahit nasaan man tayo, we have to take a step forward in sharing the Word of God. Amen? Kailangan, sabi nga, ang buhay ay mabilis lang. Di po ba? So alam nyo po, last time, October 3, kami po yung nag-celebrate ng Teacher's Day. Meron po akong isang estudyante na namatay. She's only 13 years old. So imagine nyo po, no, napakabilis ng buhay. Kasi lagi ko pong hinahanap yung bata na yun kasi lagi siyang nag-a-absent. So, nung October 3 po, nagse-celebrate po kami ng Teacher's Day. On the way po kami papunta ng Angeles. Noon po, may tumawag po sa akin isang estudyante. Ma'am, estudyante niyo po ba si ganito? Namatay po siya. So sabi nga, di ba, parang we have to take our part. Kahit saan man tayo dalhin ng Lord, kailangan we have to share the Word of God. Kasi hindi natin alam, di po ba, na yung kausap natin ngayon, baka bukas wala na siya. Na yung mga kasama natin ngayon, baka bukas wala na siya. Di po ba? So at least, ma-share natin sila. So ako naman po ay nagpapasalamat kasi ESP teacher po nila ako. So at least po kahit papano na-sharean ko po yung mga bata na yon. And I hope na nakatanggap po siya sa Lord bago po siya mawala. Di po ba? So, nakita niyo po, no, napakaikli ng buhay. 13 years old lang po siya. Hanggang doon lang yung buhay niya, di po ba? So, marami pong mga tupang naliligaw ngayon. Kailangan po ng mga mag-aani. Kailangan po ng mga magpapastol. So, kaya po, inaasahan ko po at let us take this as a challenge na tayo po ay maging mga pastol po ng ating Panginoon. Let us be the servant of God who will share the Word of God. Amen? So tayo po, let us take our part. Sabi nga, no matter where we are or what we are doing, we should do something for His kingdom. Ano man yung ginagawa natin, ano man yung sitwasyon natin, nasaan man po tayong lugar, lagi po nating tatandaan, we should do something for God's kingdom. Amen? So dapat po may ginagawa tayo para sa ating Panginoon. Sabi nga po, di ba, dito sa Matthew 6 verse 33, ito po ay talagang parang laos na, pero very relevant lagi. Lagi nating napakikinggan. Sabi po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga nyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So sabi nga, di ba, seek God kingdom first. Amen? Bago po natin i-pursue yung buhay, bago natin i-pursue yung mga followers, bago natin i-pursue yung fame, bago natin i-pursue yung money, bago natin i-pursue yung work, we have to pursue God's kingdom first. Amen? Kasi pag inuna natin yung kingdom ng Lord, kapag inuna natin yung kaharian ng Diyos, lahat ng gusto nating i-pursue sa buhay, ibibigay niya. Amen? So sabi nga, kung gusto mong i-bless ka ng Lord, you have to give glory to His kingdom. Amen? If you want God to bless you, you have to pursue His kingdom first. Amen? So
don't pursue life, don't pursue work, but pursue God's kingdom. Kasi kapag pinursu natin yung kalooban ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, ibibigay niya lahat ng mga nais natin. Amen? Yung desire ng heart natin, ibibigay ng Diyos yan. Amen? So sabi nga, wala pong kalugihan ang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Makikita po natin kasi minsan, di ba parang magkukulang tayo, pero ang Diyos hindi magkukulang. Di ba minsan parang, Lord, parang hindi na ako nakakaabot dun sa pamantayan mo. Na Lord, parang nagkukulang na ako para makapagbigay ng glory sa iyo. Pero nandoon yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, di po ba? Imagine nyo po, minsan, sabi nga, we are not perfect because we're humans. Nagkakamali po tayo. Up until now, nagkakaroon pa rin tayo ng kasalanan. Pero ang faithfulness po ng Lord sa ating buhay, makikita natin, di po ba? Kung paano siya naging faithful mula nung nakakilala tayo, yung faithfulness niya, ganun pa rin po, kahit na tayo ay dumadaan sa mga kasalanan. Amen? So kaya nga sabi nga, we have to pursue God's kingdom. So paano po ba natin i-expand ang God's kingdom? Sabi dyan, how to expand God's kingdom? First one po, we have to live and share the word of God. Sabi nga po, di ba, we have to live and share the Word of God. So sabi nga, how can we share the Word of God if we are not living the Word of God? So kailangan mamuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Kasi paano natin ipapatotoo sa mga tao na mayroon kang Diyos sa buhay mo kung hindi naman nila nakikita sa buhay mo? Di po ba? So when we are sharing the Word of God, we should also live in the Word of God. Next one po, sabi dyan, we have to testify God's goodness. Amen? So, kailangan i-testify natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi yung mga bagay na yon, yung magbibigay ng pag-asa doon sa mga unbelievers. Amen? Magbibigay po ito ng pag-asa. Sabi nga, our testimony can give hope to others. Our story can change life. That the goodness of the Lord can make a change. Amen? Yung kabutihan ng Diyos, kayang baguhin yung mga bagay, yung mga sitwasyon nila. So kapag nagtetestify po tayo, kapag tinetestify natin yung kabutihan ng Lord sa ating buhay, may nagagawa po yun sa buhay ng mga tao. Di po ba? So, kaya it's very important that we are sharing how good God is in our life. Di po ba? Napaka-importante po na sinishare natin yan. Next one po, we should serve wherever we are. So sabi nga, kahit nasaan ka mang lugar, kailangan we are serving the Lord. So hindi dahil, halimbawa, may mga nag-abroad na sa atin. So hindi dahil nasa ibang bansa, matatapos na yung pag-share ng Word of God. Matatapos na yung paglilingkod mo sa Lord. Hindi dahil pinadala ka sa ibang lugar, wala ka na sa church mo, matatapos na yung mga pinapagawa ng Lord sa'yo. Hindi po ganon. Kailangan kahit nasaan man tayo, we are still serving the Lord. We are still being used by God. Amen? Kailangan may ginagawa pa rin tayo para sa ating Diyos na buhay. Next one. Sabi dyan, how to expand God's kingdom? We have to live righteously because it will reflect our life. So when we are living righteously, makikita ng mga tao kung gaano kabuti ang Lord sa ating buhay. Mai-inspire sila na, ay, ganun pala, no? Grabe pala ang mga Kristiyano. Di po ba? So, wag po nating hayaan na sabihin sa atin ng ibang tao na, Kristiyano ka pa naman. Di po ba? Kailangan ang sabihin po sa atin, ay, itong tao na to, Christian to. Kasi nakikita niya yung glory ng buhay ng Lord sa buhay natin. Amen? Huwag po nating hayaan na sabihin, ay, Kristiyano ka pa naman, ba't ka ganyan? Kailangan po ang sabihin, Kristiyano to, grabe ang Lord sa buhay niya. Amen? So, yan po. Lastly, sabi po dito, our next step should be aligned with the purpose of God. Kailangan po, nasa purpose po ng ating Diyos na buhay. So, sabi nga, minsan kasi akala natin, dahil nasa atin na yung pangarap natin, that is our purpose. Minsan po hindi. Di po ba?
pwede pala na you are successful and wealthy, but you are not walking in God's purpose. Na you have many opportunities, but you are not in God's will. That you are in your dream job, and you have your dream work, but you're not fulfilling your destiny. So, pwede po palang mangyari yon, na kahit na tayo ay nandoon na sa mga pangarap natin, maaaring hindi pala yun yung purpose ng Lord. So kaya nga 'di ba kailangan talaga guided tayo ng kanyang banal na spirito kasi para alam natin kung tama ba yung tinatahak nating daan. Kasi sabi nga, maaaring sa pagliko mo, madapa ka. Amen. So ayaw naman po nating madapa, di po ba? So gusto po natin kailangan naka-align po tayo sa purpose ng ating Diyos na buhay. Sabi po dyan sa awit or Psalms 37 verse 23. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Amen. So andun po na yung Lord po yung magkakaroon ng guidance sa ating mga buhay when we are delighting in Him. Amen? When we are following God's lead, when we are following His will, when we are following His purpose in our life. Amen? So, ano po ba yung mga ways so we can discover God's purpose in our life? Yan po, we have different ways here. First one, sabi po dyan, immerse yourself to God's Word. Kailangan mag-dig deeper tayo doon sa salita ng ating Panginoon. Amen? So kaya nga, importante na sa Bible natin, kailangan dilidiliin natin araw at gabi. Hindi po sinabing once a month. Amen? Hindi po sinabing once a week. Baka mamaya, once a week lang po natin nabubuksan yung ating mga Biblia, inaalikabok na. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Amen! So sabi nga, ang Bible naman po, napaka-accessible na po ngayon, di po ba? Hindi natin kailangang dalhin kahit saan. Kasi even through our phones, pwede po tayong magkaroon ng Bible. Di po ba? So we can read and meditate the Word of God using our phones. Which is, yung phone natin, hindi natin iniiwan kahit saan tayo magpunta, di po ba? So, napakasimple na po ngayon para makapagbasa tayo ng Biblia. Meron na po tayong access, napaka-accessible. So, sabi nga, gawin na natin yung part natin. Di po ba? We have to immerse ourselves to God's Word so we can have our purpose in our life. Para ma-discover natin kung ano talaga yung purpose ng ating Diyos sa ating mga buhay. Next one po, sabi dito, pray earnestly and unceasingly. Pag sinabi pong unceasingly, kailangan dire-diretso. Hindi po magpe-pray kapag may problema lang. Lord, may sakit yung anak ko, kailangan ko ng tulong mo. Hindi po ganun. Kaya nga di ba po sabi ko sa inyo kanina, when we should be grateful also. Kailangan kapag nananalangin tayo, malakas din ang panalangin natin kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos. Amen? So, ang prayer po dapat continuous. Kailangan every day, every hour kung kaya, di po ba? So, hindi siya pwede na kung kailan lang tayo na may problema, nun lang tayo lalapit sa Lord. Kung kailan wala na tayo, na parang nawawala na tayo ng pag-asa, nun lang tayo lalapit sa Lord. Kailangan we are always praying and seeking God's life. We are always seeking God's kingdom. We are always seeking God's presence. Amen? Kailangan lagi nating hinahanap yung kanyang presensya. Hindi yung hinahanap lang natin kapag wala na tayong pag-asa. Amen? So, kailangan, para ma-discover natin yung purpose natin sa buhay, it's a continuous process. Kung gusto mong ma-discover yung purpose mo, kailangan gawin mo yung part mo. Amen? So, next one po, sabi dyan, we have to determine our gifts and talents and God-given passion. So, lahat po tayo binigyan ng talento ng ating Diyos na buhay. Amen? Lahat po tayo may gifts. Lahat po tayo binigyan ng Panginoon at lahat tayo may passion. Lahat po tayo binigyan ng Lord at kailangan yung mga ibinigay ng Diyos sa atin, gamitin natin. Amen? Yung mga magagaling magsalita, hindi po pwede na habang buhay nakaupo ka lang, you have to share the Word of God. Amen? Yung mga marurunong umawit, kailangan you are using your voice to glorify God, to praise Him.
Amen? Hindi pwede na ang kinakanta natin ay mga makabundong bagay. Amen? Kailangan yung mga boses natin, binigay ng Lord yan, regalo yan ng Lord, gamitin natin for His kingdom. Amen? Marami pong talentong binigay ang Diyos. Marami pong mga binigay sa atin na gifts. So kaya kailangan gamitin po natin for God's kingdom. Hindi po pwede na hanggang dyan lang yan. Huwag po nating hayaan na matulog lang yung mga regalo ng Diyos sa atin. Binless na tayo ng Lord sa mga gifts and talents. Ngayon, it's your time to shine. Amen? It's your time to be used by God. Amen? Huwag po nating hayaan na hanggang dyan lang tayo. Amen? So, in my conclusion po, sabi po dito ni Katie Kaufman, sabi niya, the sum of our relationship with God enables us to take the next step, climb the next mountain, and do the next part of our assignment. So kung gusto po natin ng tamang direksyon, pangalagaan po natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Because our relationship with God will let us have our next step, will let us climb the next mountain, and will let us do the next part of our assignment. Yung mga assignment na pinapagawa sa atin ng Diyos, magagawa natin yon as long as our relationship is continuously with our Lord. Hindi po pwedeng mawala. Amen? So sabi nga, kapag alam mo na nawawala ka na sa Lord, humanap ka ng paraan para makabalik sa Kanya. Amen? So hindi po yung nawawala na tayo, hahayaan pa natin. Amen? So sabi nga, ang kailangan natin, when we are talking about our next step, tandaan lang po natin yung step. Letter S, we have the strengthening our faith. And then T for trust in God. And then E is expand His kingdom. And P is purpose of our life. So, kailangan yung purpose ng Lord sa ating mga buhay. Amen? So, when we are taking our next step, we just have to remember this. Amen? When we are taking our next step, we just have to follow God's lead. When we are taking our next step, we just have to continue strengthening our faith with God. Amen? Kaya ngayong umaga pong ito, let us take our next step with the Lord. Amen? Huwag po nating hayaan na hanggang dito na lang tayo. Let us take our next step for God's kingdom. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at minsan pa papurihan at awitan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, this morning, ngayong umagang ito, huwag mong hayaan na hindi mo makausap ang Panginoon. Huwag mong hayaan na hanggang dyan ka na lang. Hallelujah, Lord. You have to seek God's presence. You have to strengthen your faith. You have to put your trust in the Lord. Hallelujah. You have to do your part. Yes, Jesus. Hallelujah. Let us continue to praise the Lord. Let us continue to give glory to Him, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Father. Ngayong umagang ito, patuloy na ibigay natin yung pinaka-the best na papuri sa ating Panginoon. Yung mga hindi nakapagpuri sa Lord kanina, this is your time to give back all the glory and praises to Jesus. This is your time. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Father. Thank you for your wisdom, O God. Thank you for your anointing, Jesus. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for the gift of hope, Panginoon. Thank you for your grace, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. So great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? To the God of ages, sent down from glory to wear my sin.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Cause is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Hallelujah, Jesus. I want you to know na right now, pinalalaya ka ng Lord. Right now, God is freeing you from all the sins, from all the shame, from all the pride. Hallelujah, Jesus. The Lord is freeing you right now. Pinalalaya ka ng Panginoon mula sa mga kasalanan. Kaya right now, continue to give back all the glory and praise to Jesus. Hallelujah. That has lost Come on. Come on. Hallelujah, Jesus. in every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinalaya na tayo ng Lord. We are already free from every chain that keep us going. Yung mga bagay na nagiging dahilan kung ba't di tayo makalapit sa Kanya, inaalis na ng Diyos ngayong umagang ito. Pinalalaya ka ng Lord mula sa kasalanan, sa isip, sa salita, o sa mga gawa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, huwag mong hayaan na hindi ka makalapit sa Lord. Huwag mong hayaan na hindi mo maranasan yung presensya niya. Right now, come on. The Lord is doing something great in your life. You have to accept. You have to accept the blessing that is coming from Him. Come on. Come on. Huwag mong hayaan ang tahimik ka lang. Come on. Yes, Jesus. Oh, come on. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on. The Lord is victorious already. Come on. Ang buhay natin ay nandoon na ang pagtatagumpay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo, Panginoon, yung hope, O God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, we are trusting you, Father. We are giving the hope, O God. Hallelujah. We trust in you, Lord. Jesus Christ, Come on, hallelujah, Jesus. living hope. Hallelujah. You are our living hope, Jesus. Come on. Hallelujah. Jesus Christ, my living hope. Yes, Jesus. Hallelujah. Father, you are our living hope, O God. Salamat ngayong umagang ito, Lord. Come on, let us continue to praise, Lord. Praise the one Let us continue to praise the one who saved us. Let us continue to praise the one who free us from every sin that we have.
Hayaan mo, purihin mo ngayong umagang ito ang Panginoon. Give back all the glory, honor, and praises to Jesus. Hallelujah, Jesus. You are our hope, Father. Lord, hallelujah. Come on. Alam ko, marami sa atin yung mga nawawalan ng pag-asa, but I want you to know right now, I want you to know that our Lord is our living hope. Siya ang pag-asa natin. Hallelujah. Kung nawawalan ka ng pag-asa ngayong umagang ito, I want you to seek the Lord in your heart. I want you to seek hope in your heart na may pag-asa pa, na hindi tayo pababayaan ng Lord, na hindi niya tayo iiwan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat ngayong umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat, Lord, for the anointing, O Jesus. Thank you, Lord, for your grace, O God. Salamat, O Diyos, for your mercy, Jesus. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo, Panginoon. Kami makasalanan. Kami nagkukulang, Father. But Lord, thank you, Lord, for freeing us from every sin that we have, O Jesus. Thank you, Lord, for the gift of salvation, O Lord. Salamat, Panginoon, na nandun, O God, yung kabutihan mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, na in every step we take, O God, you are with us. You are beside us, O Jesus. Salamat, O Lord, for giving us peace, O Jesus. Thank you, Father, for making us safe, O Jesus. Salamat, salamat, O Lord. Tunay nga, O Diyos, na kulang ang aming mga labi upang ang ihayag ang pasasalamat namin, Lord, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, salamat. Right now, Jesus, right now, O God, your people is here, Father. Lord, nandito, Panginoon, ang iyong mga anak. Continue to bless them, O Jesus. Right now, come on. I want you to receive the blessing that is coming from the Lord. Come on, I want you to receive the blessing that is coming from the Lord. I release blessing upon blessing. I release favor upon favor. I release provision upon provision. I release healing upon healing in Jesus' name. Right now, O Lord, you're healing your people. Ano man, Panginoon, karamdaman na nararanasan nila, ubo, sipon, lagnat, diabetes, cancer, bukol, pananakit ng katawan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, ang bawat isa'y pinalalaya mo, sa pangalan ni Jesus. Come on, tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa Lord. Come on, you have to receive the healing that is coming from God. Hallelujah, Jesus. Lord, I speak provision upon provision sa iyong mga anak. I know, Lord, they will be financially stable, Panginoon. Mentally stable, Father. Physically stable. You're going to bless them in every aspect of their life, oh God. Hallelujah, Jesus. Patuloy, O Diyos, na Ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay. Salamat, salamat, Lord. Tunay nga, Lord, na kaming mga anak mo ay pinagpala mo. And we already have the victory that is coming from you because you are our God, Panginoon. You already won the victory, Jesus. Hallelujah. You are victorious, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa kalayaan, O Diyos. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpapala, Lord. Salamat, O God, sa grasya na nagmumula sa iyo. Tunay ngang napakabuti mo sa aming mga buhay. And Lord, I know, O God, Ikaw, Panginoon, ang gagamit sa mga anak mo. Right now, O God, you will be using their talents. You will be using their gifts, O God, to expand your kingdom, O Lord. Lord, you anoint your people, Father. Continue to anoint them, O God. Continue to lead them by the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, napakadakila mo, at lagit-lagi, Father, sa iyo lamang po namin lagi ibabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen!